Magandang umaga sa inyong lahat. Ako'y natutuwa at nagagalak na makita kayo muli at inaasahan kung kayo ay maayos sa kabila ng ating pinagdadaanan ngayon. Okay, magsimula na tayo. Pero bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng panalangin. Joey, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Okay po, ma'am. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Joey. Bago tayo magsimula, nais kong paalalahanan kayong muli kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa ating klase. Unang-una sa lahat, hindi kayo dapat magsabay-sabay sa pagsasalita. At kung gusto nyo namang magsalita, i-on nyo lamang ang inyong mikropono na nasa ibabang parte ng inyong screen. At sabihin nyo ang gusto nyong ipahiwatig. At i-on lamang ang inyong camera kung sasabihin ng guro na gawin ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Okay. Ngayon, magpatuloy na tayo. Magtatala ako kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon. Mayroon bang lumiban? Wala po, ma'am. Magaling at walang lumiban sa ating klase ngayon. Bago tayo magsimula sa ating bagong paksa, balikan muna natin kung ano ang ating tinalakay kahapon. Sino sa inyo ang makapagsasabi kung ano ang ating tinalakay kahapon? Yes, Jenday. Tungkol po sa mga salik, ma'am. Magaling! Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa iba't ibang salik na nakakaapekto sa demand. Ang mga salik na ito ay pagbabago sa presyo, pagkakautang, kita, demonstration effect, at mga inaasahan. At ngayon, mayroon akong ipapakita sa inyo ng mga larawan. At nais kong tingnan niyong mabuti kung ano ang masasabi niyo o ano ang mapapansin niyo na nasa larawan. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto para suriin ng mabuti ang nasa mga larawan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Mabuti. Maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ang 1 minuto na ibinigay ko sa inyo. Ngayon, sino ang makapagsasabi kung ano ang inyong nakikita sa larawan? Yes, Michelle. Ang nakikita ko po sa mga larawan ay mga iba't ibang klase na trabaho. Magaling, mga iba't ibang klase ng trabaho. Sino naman sa inyo ang makapagbibigay kung ano ang iba't ibang klase ng trabaho na nasa mga larawan? Yes, Syra. Ang iba't ibang klase ng trabaho na aking nakikita sa larawan po, ma'am, ay ang pagsasaka, nasa isang factory, pagmimina, pamamasada ng jeep, call center at isang kasambahay. Tama ka sa sinabi mo, Syra. May nagsasaka, may nagmimina, at may gumagawa ng gawaing bahay gaya na lang ng pamamlansya. Pero sa pinapakita sa mga larawan, ano sa tingin niyo ang trabaho na kaya ninyong gawin o trabaho na madaling gawin? Yes, Jenday. Pamamlansya po, ma'am. Pamamlansya. Pero ano naman sa tingin niyo ang trabaho na hindi niyo kayang gawin? Yes, Michelle. Sa tingin ko po, ma'am, ay pagmamanufaktura po, ma'am. Okay, maraming salamat sa inyong kasagutan, Michelle. Bago tayo magpatuloy, sino sa inyo ang mayroong idea kung ano nga ba ang trabaho? May gusto bang sumagot? Yes, Jenday. Para sa akin po, ma'am, ang trabaho ay isang hanapbuhay ng tao na kung saan gumagawa siya ng isang gawain na naaayon sa kanyang abilidad po, ma'am. Tama. Ang trabaho ay ang tinatawag nating hanap buhay ng isang tao kung saan dito tayo kumukuha
at kumikita ng pinansyal para sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Kadalasan rin sa mga nagtatrabaho ay nakakatanggap ito ng kapalit gaya na lang ng pera, kapalit ng ginagawa nitong trabaho sa iba. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Magaling! So, Jenday, batay sa aktibidades na ginawa natin kanina, ano sa tingin mo ang ating paksa o talakayan ngayon? Pagtatanim po, ma'am. Okay, pagtatanim. Ano pa? Yes, Michelle. Pagmimina po. Pagmimina. Ano pa? Yes, Alexa. Mga trabaho po, ma'am. Tama. Lahat ng inyong mga sagot ay tama at mayroon itong kaugnayan sa ating paksa ngayon. Ang paksa natin ngayon sa araw na ito ay tungkol sa mga sektor ng yamang tao sa Asya. At ngayon, sang-ayon ba kayo sa ideya na simula sa ating pagkabata hanggang sa ating paglaki, bahagi na ng buhay ng isang tao ang pagtatrabaho? Yes, King. Para sa akin, oo, sang-ayon ako na bahagi na ng ating buhay simula pagkabata hanggang paglaki ang pagtatrabaho dahil alam naman natin na kung hindi tayo gaano kayaman is tinitrain na tayo ng ating mga magulang upang maging alerto at handa sa pagtrabaho at para masanay na tayo sa mga gawain dahil alam natin na kung ano at gaano kahirap ang buhay kung walang pera, kung hindi marunong magtrabaho, walang makukuha, walang makagamit, kung palagi na lang walang ginagawa. Kaya simula pagkabata ay parte na talaga ang trabaho hanggang sa paglaki dahil ito ay training ground natin para maging prepare at handa sa mga tatahaging landas natin at yun lamang po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa iyong sagot, King. Bahagi na talaga ng ating buhay ang pagtatrabaho. Ang pagkakaiba ng trabaho ng bawat tao sa lipunan ay ang dahilan kung bakit iba-iba rin ang kanilang karanasan at ang paraan ng pagtatrabaho ng bawat isa. At ang mga larawan na ipinakita ko kanina na may nagtatanim, may nagmimina, at may namamasada ay ilan lamang ito sa mga sektor ng yamang tao sa Asya. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Mabuti. At ngayon mga bata, may gagawin tayong gawain. Ipapangkat ko kayo sa 6 na pangkat kung saan ako mismo ang pumili ng inyong kagrupo. Tingnan niyo sa chat box kung sino-sino ang nabibilang sa 1 hanggat pang-6 na pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng paksa na inyong saliksikin at bibigyan ko rin kayo ng tanong na magsisilbi ninyong gabay. Sa unang pangkat, ang inyong paksa ay tungkol sa agrikultura. Sa pangalawang pangkat, ang inyong paksa ay tungkol sa pagmimina. Sa ikatlong pangkat, ang inyong paksa ay tungkol sa industriya o pagmamanufaktura. Sa ika-4 na pangkat, ang inyong paksa ay tungkol sa pinansya at pagbabangko. Sa ika-5 pangkat, ang inyong paksa ay tungkol sa serbisyo. At sa ika-6 na pangkat, ang inyong paksa ay tungkol sa impormal na sektor. Batay sa mga paksa na aking ibinigay sa inyo, sasagutin niyo ang tanong na ito. Ano ang kahalagahan ng paksa sa ating ekonomiya? Halimbawa, sa unang pangkat, ang sasagutin yung tanong ay ano ang kahalagahan ng agrikultura sa ating ekonomiya? Gamit ang 3 hanggang 5 pangungusap, ay lahad sa inyong mga kaklase ang inyong mga sagot sa loob lamang ng 1 minuto. Pipili lamang kayo ng isang tao na magre-representa sa inyong pangkat. At bibigyan ko naman kayo ng 10 minuto para pag-isipan ang inyong mga sagot. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Magaling. Uulitin ko, pipili lamang kayo ng isang tao para magrepresenta sa inyong pangkat. Maaari na kayong magsimula.
Okay, tapos na ang 10 minuto na ibinigay ko sa inyo. Naging maayos ba ang talakayan ninyo? Opo, ma'am. Okay, mabuti. Ngayon, simulan na natin ang paglalahad sa unang pangkat. Yes, Joey. Ang kahalagahan ng agrikultura sa ating ekonomiya is malaki. Mahalaga ang agrikultura dahil sa pamamagitan nito, marami ang nagkakaroon ng hanapbuhay o trabaho. At alam naman natin na marami ding mga iba't ibang produkto ang galing sa agrikultura. Dahil din sa agrikultura, nagkakaroon tayo ng mapagkukunang mga pagkain, mga gagamitin pang araw-araw gaya ng mga punong kahoy, at mga raw materials para sa ibang produkto. At dahil dito is pwede tayong mag-export ng mga produkto sa ibang bansa at sa pamamagitan nito, magkakapera ang ating bansa. At also, nakakatulong din ito sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Marami ding industriya ang sinusuportahan nito. Kaya naman, magandang linangin talaga ng mga tao o pahalagahan ang mga kasanayan ng mga gamit sa agrikultura gaya ng pagsasaka at iba pa. Yun lang po. Okay, maraming salamat, Joey. Tama nga naman na maraming tao ang nagkakaroon ng hanap buhay dahil sa agrikultura. Ang agrikultura ay isang hanay ng mga pamamaraan para sa paglilinang ng lupa na idinisenyo upang mapalaki ang kalidad at dami ng ani. At gaya nga ng sinabi ni Joey kanina, ang agrikultura ay dito tayo kumukuha ng pang-araw-araw na pagkain. Mayroon ding mga iba't ibang mga sistemang pang-agrikultura dahil ang ilang mga producer ay gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan para sa produksyon at para rin sa ibang teknolohiya na may layuning madagdagan ang kahusayan ng mga aktibidad. Salamat, Joey. Para naman sa pangalawang pangkat, yes, Jinday, simulan mo na. Para po sa akin, ma'am, mahalaga po ang pagmimina sa ating ekonomiya dahil isa rin ito na nakakatulong sa pag-uunlad ng isang bansa. Dahil ito rin po ang pinagkukunan ng mga katulad na lang ng carbon, tanso, mineral at iba pa po, ma'am. Tama, nakakatulong ang pagmimina sa pag-unlad ng ating bansa. Ang pagmimina ay isang aktibidad na pang-ekonomiya na nagpapahintulot sa pagsasamantala at pagkuha ng mga mineral na naipon sa lupa at subsoil sa anyo ng mga deposito. Maraming salamat, Jinday. Para naman sa pangatlong pangkat, yes, Michelle? Ang sektor ng industriya ay may malaking papel na ginagampanan patungkol sa ekonomiya. Isa ito sa dahilan at kailangan sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ang industriya rin ang nagsusupply ng mga produkto sa loob at labas ng bansa. Sa pamamagitan nito ay natutulungan nito ang iba pang industriya at mas nakapagbibigay ito ng mas malaking halaga sa ekonomiya. Ang sektor ng industriya rin ang nagbibigay daan sa modernisasyon sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong makina at teknolohiya sa proseso ng produksyon. Tama. Ito ay nagbibigay daan sa modernisasyon. Mahalaga ang industriya o pagmamanufaktura dahil ang pagmamanufaktura ay ang gawain ng pagbabago sa hilaw na material upang maging magagamit or upang magamit natin ang mga produkto. At dahil naging mura na ang paggawa sa Asya, dito na rin nagsipunta ang mga dayuhang negosyante para sa paggawa ng kanilang mga produkto. Maraming salamat, Michelle. Okay, para naman sa ikaapat na pangkat, simulan mo na, Saira.
Ang kahalagahan ng pinansya at pagbabangko sa ating ekonomiya po, ma'am, ay nakakatulong ito sa pamamagitan ng paglalago ng isang pera. Ang mga mamayan po, ma'am, ay magdideposito ng pera at pinapalago ng bangko ang kanilang pera sa pamamagitan ng interes o tubo. Sa ganitong paraan po, ma'am, ay mas matutulungan ang mga tao upang mas masustensyuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kahalagahan rin nito sa ating ekonomiya, ma'am, ay nakakatulong ito sa mga negosyante na nangangailangan upang makautang ng puhunan para mapalago ang kanilang negosyo at mas maraming produkto ang maibenta. At ito ang dahilan sa paglalago ng ating ekonomiya. Kaya naman mahalaga ang pinansya at ang pangbabangko sa ating ekonomiya po, ma'am. Okay, maraming salamat, Syra. Sang-ayon ako roon dahil ang pinansya at pagbabangko ay isa sa mga malalaking pinagkukunan ng kita at kabuhayan. Kabilang na dito ang mga bangko at mga kumpanya ng seguro. Dito rin, nangungutang ang mga negosyante ng pera, lalong-lalo na yung mga negosyante na kakasimula pa lang ng kanilang mga negosyo. Para naman sa ikalimang pangkat, maaari ka na magsimula, Kevin. Para sa akin, ma'am, mahalaga ang serbisyo sa ating ekonomiya dahil ang layunin ng sektor ng serbisyo ay pakikipag-ugnayan ng mga tao sa lipunan at ito ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo sa mga negosyante at consumer at ito rin ay maaaring pagpapadala o pamamahagi o pagbenta sa consumer ng mga produkto mula sa producer at also marami ding mga tao ang kumikita dahil sa sektor ng serbisyo kaya't malaki din ang naging papel nito sa pag-angat ng ating ekonomiya. At ito din ay nasasalamin sa paglawak at pag-unlad ng kakayahan ng mga kasapi sa lipunan na lumilikha ng iba't ibang kalakal at paglingkod na tumutugon sa pangangailangan nating mga tao. Ang pagdami ng kalakal at paglilingkod sa lipunan ay hudyat na ang mga tao ay makalilikha ng mga produktong hindi lamang para sa pangkasalukuyang gamit pagkos ay para na rin sa hinaharap. Ito ang sektor na umaalalay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan at pangkonsumo ng mga produkto sa loob o labas ng bansa. Kilala rin ito bilang tersarya o ikatlong sektor ng ekonomiya matapos ang agrikultura at industriya. Yun lamang po, ma'am. Magaling. Tama nga naman na dahil ang mga sektor ng serbisyo ay nagtatrabaho para sa pagsisilbi at hindi para sa paggawa. Maraming salamat, Kevin. At para naman sa panghuling pangkat, yes, Alexa? Ang impormal na sektor ay paraan ng mga mamamayan upang magkaroon ng kabuhayan o dagdag na kita sa tuwing panahon ng pangangailangan at kagipitan. Ang kawalan ng sapat na hanap buhay at ang kahirapan ang isyang nagtutulak sa tao na pumasok sa ganitong uri ng sitwasyon. Ang paglaganap ng impormal na sektor ay isang global phenomenon. Gayunpaman, hindi maikakaila ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, partikular na sa pagbibigay ng empleyo o hanap buhay sa mga mamamayan. Kalagahan ng informal na sektor. So una ay sinasalo nito ang mga mamamayan na hindi makapasok bilang mga regular na empleyado sa isang kumpanya. Pangalawa, nagbibigay ng pagkakataon sa maraming Filipino na makapaghanap buhay. Pangatlo, nagsisilbi itong tagasalo ng mga mamamayang may mahigpit na pangangailangan. At pang-apat, malaki ang natutulong sa mga consumer ang mga kalakal at serbisyong mula sa impormal na sektor dahil sa mura nitong halaga. Tama. Maraming salamat, Alexa. Maraming tao ang nananatiling walang trabaho o nasa mababang uri ng trabaho gaya na lang ng pagtitinda at pamamalimos. Kahirapan at kakulangan sa edukasyon ang kadalasang naging sanhi kung bakit mayroong mga tao sa informal na sektor.
Ngunit, hindi rin natin may pagkakaila na ang impormal na sektor ay may malaking naitutulong, lalong-lalo na sa mga consumer na may mga kalakal at serbisyo dahil sa mura nitong halaga. Maraming salamat sa lahat. Palakpakan ang bawat pangkat. Ang mga sektor ng yamang tao sa Asya gaya ng agrikultura, pagmimina, industriya o pagmamanufaktura, pinansya at pagbabangko, serbisyo at ang panghuli na ang informal na sektor ay isa lamang sa mga rason kung bakit naging maunlad ang ating bansa o ang ating ekonomiya. Ngayon mga bata, maitatanong ako sa inyo. Handa na ba kayo? Opo, ma'am. Okay. Sa kasalukuyan sa panahon ng pandemya, mayroon ba sa inyong membro ng pamilya ang nawala ng trabaho? Opo, ma'am. Okay, Jenday, maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit ito nawala ng trabaho? Dahil po limitado lang ngayon ang pwedeng lumabas dahil sa social distancing, kaya naman nagbabawas ng mga manggagawa ang kumpanya po, ma'am. Okay, tama nga naman na dahil sa ating lockdown ngayon at may social distancing pa, marami talagang kumpanya ang nagbabawas ng mga empleyado dahil na rin sa kakulangan sa pinansyal. Ilan naman sa tingin niyo ang bilang ng tao na nasa informal na sektor ng Asya? Yes, Jenday. Para sa akin po, ma'am, wala po akong maibibigay na specific na bilang po, ma'am. Pero sa tingin ko po, ma'am, marami po talaga ang bilang ng tao na nasa informal na sektor, lalong-lalo na po ngayon, ma'am. Okay, maraming salamat. Tama nga naman na marami talagang mga tao na nandyan sa informal na sektor dahil na rin sa kawalan nila ng trabaho. At dahil na rin ngayon sa pandemya na nagaganap sa buong mundo, marami talagang tao ngayon ang naghihirap. At ano naman sa tingin nyo sa ikalawang sektor ng yamang tao sa Asya, ano naman sa tingin nyo ang nagdudulot ng mabuti ang pagmimina sa ekonomiya? Para po sa akin, ma'am, ang naidudulot na mabuti ng pagmimina sa ekonomiya ay nagbibigay ito ng trabaho sa mga tao at isa na rin sa mga magagandang epekto ng pagmimina ay ang impact ng ekonomiya ng isang bansa. So halimbawa, kung mayaman ang isang lugar sa maraming uri o klase ng mineral, maaari nila itong maipagbenta sa ibang bansa. So sa pamamagitan nun, malaki ang maidudulot o maiaambag ng pagmimina sa ating ekonomiya. Yun lamang po, ma'am. Okay, tama. Marami talaga ang naidudulot na mabuti ang pagmimina sa ating ekonomiya. Ngayon, bakit naman sa tingin nyo, kailangan nating pahalagahan ang bawat sektor ng yamang tao sa Asya? Yes, Syra. Kailangang pahalagahan ang bawat sektor ng yamang tao, ma'am, dahil sila ang tinatawag natin na lakas pagawa na kung saan sila ang isa sa mahalagang salik na tinitingnan sa pagsulong ng kaunlaran ng ating ekonomiya. At hindi rin po uunlad ang isang ekonomiya ng isang bansa kung wala ang tulong ng bawat sektor ng yamang tao, ma'am. Dahil bawat mamayan ay may gagampanin sa pamamagitan ng pansariling pagsisikap o sama-samang pagtulungan. At mapapahalagahan natin ang sektor ng yamang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng patas na karapatan at importansya po, ma'am. Tama. Ang mga sektor ng yamang tao sa Asya ay siyang nagdudulot ng pag-unlad ng ekonomiya sa ating bansa. Ngunit, ano kaya ang mangyayari kung ang mga sektor ng yamang tao sa Asya ay mawawala? O ano sa tingin nyo ang magiging epekto sa ating ekonomiya pag nawala ang mga sektor ng yamang tao? Yes, Joey. Ang magiging epekto sa ating ekonomiya pag mawala ang mga sektor ng yamang tao ay isang dagok sa isang bansa. Dahil alam naman natin na ang yamang tao ito ay isa sa mga nagbibigay buhay sa ating ekonomiya at ito ay tumutukoy sa bilang o
pangkat ng mga tao na may kakayang maghanap buhay upang mapaunlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan, dahil alam naman natin ngayon na importante ang mga tao sa pagpapagawa ng mga produkto, paggawa ng iba't ibang uri ng mga gawain, mga gamit upang mabenta at maipadala sa ibang bansa para magkaroon ng pera ang isang lugar at maging maunlad dito. At pag nawala ang yamang tao ay ito ay dahilan upang maging lugmok at bumaba ang mga kinikita ng isang komunidad at mamamayan. Dahil dito, para sa akin, delikado talaga pag nawala ang mga tao dahil maghihirap ng isang bansa, at ito ang dahilan bakit tataas na naman ang mga utang dahil wala na silang magawa kundi umutang na lang para makabawi sa mga nawala na kinikita nila sa pang-araw-araw. Tama, malaki talaga ang dagok na ating haharapin kung ang mga sektor ng yamang tao sa Asya ay mawawala. Ngunit ano ang ating gagawin para hindi mawala ang mga sektor ng yamang tao sa Asya? Mapangalagaan? Paano naman natin mapangalagaan ang mga sektor ng yamang tao sa Asya? Yes, Alex. Ang paraan upang mapangalagaan ang mga sektor ng yamang tao gaya na lamang ng pagsuporta sa mga programang pansakahan, pagtitipid ng kuryente, pagre-recycle, pagkain ng mga organic na pagkain at marami pang iba. Dahil sa pamamagitan nito, mas nababawasan ang carbon emission na nakakasira ng ating kalikasan. Tama, marami talaga ang pwedeng gawin o paraan na ating magawa upang mapangalagaan natin ang mga sektor ng yamang tao sa Asya. Gaya na lamang sa pagsuporta natin sa mga programa ng gobyerno na may kilalaman sa mga iba't ibang sektor ng yamang tao sa Asya, na siyang isang rason kung bakit naging maunlad ang ating ekonomiya sa bansa. Ngayon, dahil tapos na tayong talakayin ang mga sektor ng yamang tao sa Asya, nais kong kumuha kayo ng isang pirasong papel. Ayon sa inyong natutunan sa ating talakayan ngayon, nais kong inyong bigyang kahalagahan ang iba't ibang uri ng trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng slogan. At mayroon kayong rubrics na dapat sundin sa inyong paggawa nito. Nakuha nyo ba? Opo, ma'am. Magaling! Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para makabuo ng inyong slogan. Maaari na kayong magsimula. Mga bata, tapos na ang ibinigay ko sa inyo na 5 minuto. Ngayon, pipili lamang ako ng isa sa inyo upang ilahad at ipaliwanag sa 3 hanggang 5 pangungusap ang inyong nagawa na slogan. Rhea, maaari mo bang ibahagi sa amin ang inyong nagawa na slogan? Opo, ma'am. Maraming salamat, Rhea. Wow, napakahusay ng iyong nagawang slogan. At dahil nakagawa kayo ng isang slogan, nagpapakita lamang ito na labis niyong naintindihan ang iba't ibang sektor ng yamang tao sa Asya. Sa mga hindi naman nakapagpresenta ng kanilang slogan, ay maaari ninyong picturean ang inyong mga nagawang slogan at ipasa ninyo sa ating Google Classroom. Liwanag ba? Opo, ma'am. Mabuti. Ngayon, dahil tapos nyo nang matutunan ang mga sektor ng yamang tao sa Asya, ay susukatin natin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Ang pagsusulit na ito ay may 5 items at isang essay kung saan ay sasagutan lang ito sa loob ng 10 minuto. Pumunta kayo sa chat box at may isinend ako sa inyo na link doon at doon nyo gagawin ang pagsusulit. 10 minuto lamang ang oras na ibinigay ko sa inyo, kaya naman pagkatapos ng 10 minuto ay automatikong magsasara ang pagsulit na ito. Para madali nyong matapos ang pagsusulit, magsimula na kayo. Tapos na ang 10 minuto na ibinigay ko sa inyo, kaya naman inaasahan ko na lahat kayo ay tapos nang sagutan ng ating pagsusulit.
Opo, ma'am. Mabuti. At para sa inyong takdang aralin, gamit ang isang long-sized bond paper ay pumili kayo ng isang sektor ng yamang tao sa Asia at gumawa kayo ng isang editorial cartooning tungkol dito. Kulayan din nyo ito at lagyan ng disenyo. Nakuha nyo ba? Opo, ma'am. Magaling. At dito na nagtatapos ang ating klase. Bago ako umalis, sino ang mayroon pang gustong itanong? May katanungan pa kayo? Wala na? Wala po, ma'am. Okay, maraming salamat sa pakikinig sa araw na ito. Mag-ingat kayo palagi at see you tomorrow. Goodbye, class!